na nagbigay ng $9.99 na pangkape. Yan. Baka may nakakalimutan tayo. Mag-comment lang kayo kung may nakalimutan tayong batiin. Pirma Pamor. Hindi po, impeachment po yan eh. Talagang dapat dyan sa mga yan, kasuhan eh. Biruin nyo. Marami rin magagaling ngayon, si Cruz Villarasa. Ayan, makikilala po natin yan. Lahat po na magagaling, tsak po nasa impeachment yan. Kahit wala po silang bayad, alam niyo mga ano, o hindi po basta masama lang sila sa team. Ano po yan eh, yung ego po. Pag magaling ka kasi, kinakailangan paminsan-minsan puta, di ba? Lalo na alam mo, kalaban mo magaling. Minsan ego-ego lang eh. Pataasan lang ng ere din yung mga yan. Ongoing po lawyer ni BPISD si Estelito Mendoza sa case niya sa Supreme Court about CF. Talaga? Abogado niya pala si Estelito Mendoza. Alam niyo po kung bakit sila nakakatakot kalaban? Kasi mga judge nila estudyante nila. wala namang pagkakaiba kung tanggalan ng budget. Dami diyan walang budget. Kaya sana pinaalis ang speaker at ibahin ang system. Di pwedeng gamitin issue ang budget against sa pumirma sa impeachment. Hindi po dapat yung congressman na yan maging congressman pa rin. Kasi wala pong ipaglalaban yan. Pera-pera lang sa kanya. Budget lang pala importante. Alam niyo po, okay lang ako na naniniwala ako na si BP Sara ay dapat matanggal kasi ganun. Okay pa yun eh. Pero sasabihin mo, budget. Oo nga sir, si Sharon nagtanong, ano daw itsura ng Pilipinas kung si Kiko ang BP ng Pilipinas? Ano itsura ng Pilipinas? Mahirap pong hulaan niya. Yan ang mga bagay na hindi ko po kayang sagutin kasi hindi sa hinaga po, hindi ko po nakikita na magiging Vice President si Kiko Pangilinan. Dapat void na yung impeachment sa dami ng lumalabas na statement. Paubayan na natin sa mga abogado yan. No? At kung tayo nga, Nick Talks, naisip mo ba? Kung tayo nga, tandaan po natin, hindi po mga politiko lang yung abogado ni BP Sara. Ang mga abogado niya, de Campanilla, lahat po yan. Lahat po yan naiisip nila. Kaya kung naisip mo yan, naisip ko yan, maaring naisip na nila yung anggulo na yan. Nakakakita sila ng maayos yung mga hindi po umasa sa ayuda, di ba? Tayo, hindi tayo umasa. Nakikita natin na maayos yung hindi tayo na bubulagan ng ayuda kasi. Yun po yun. Hindi daw naniniwala sa negative campaigning yung presidential election, pero nila ba yun? Kundi ba BNB? Nako, hindi ko naintindihan. Red one. Safe ang pamilya ko sa panahon ni Tatay Digong. Correct. Yun ang importante, yung nagtatrabaho ka, tapos hindi mo inintindi mayat maya yung pamilya mo kung okay ba sila. Sa lineup ni BBM, kung ano na ang natapos na proyekto na sinamahan nila si BBM. 10 years passport, yan pa. Passport, lahat yan may passport. 10 years, laking epekto nun. Yung mama ko nga, Sir Bads, tinanong ko kung sino iboboto, sabi niya, Duterte na lang ako. Mabubwisit lang ako sa Marcos. Parang tanga daw ang lakas ng tawa ko. Yun naman talaga eh. Kitang-kita po yan ng mga hindi palaasa sa mga ayuda. Yung mga kahit package ngayon, binubuksan, kinuha ibang laman.
Pinatag mga tao sa panahon ni Tatay Digong. Good evening, amigo Buds. Amigo Saldi, long time no look, hindi ka na nagsasama. Bukas, sama ka. Meron ano ron sa ano, Club Pilipino sa may Green Hills. Club Pilipino ba? Talamak na kawan sa Marcos time, saka kahot sa andako ng kahit sa andako ng Pilipinas. Correct. Tapos nakikita natin ngayon, 'di ba? Ang daming nagba-viral na. Biruin mo, nakakotse ka na, bubuksan, na traffic ka lang, bubuksan, agawin yung bag mo. Dati snatcher, yung ano lang, yung pag nakita ka lang nila na nakabukas yung bintana mo. Ngayon, bubuksan yung kotse mo. Eh. Meron nga sa kainan, no? Kanina, kapapanood ko lang. Kumakain lang sila. Putya, ang dami. Kukunin na lang yung bag nila. Hindi ka na makakapalag. That Marcos Jr. is such an epic disgrace to his impoverished country and an epitome of an extraordinary political idiot in the Asian region. Marcos Jr. Dati ata walang hayagan na magsasabi o nagpapatunay na pera-pera lang kung meron based on analysis, pero now sila na mismo umaamin. Kinakailangan kasi nila magpaliwanag sa tao. Galit ang mga tao sa Visayas, sa Mindanao, galit sila. Binoto namin yan eh. Bakit gusto nyong patalsikin? Ibig nyo sabihin yung kapangyarihan ng tao pwede nang saklawan ng mga congressman? Hindi po dapat. Kaya nga po dapat mataas po yung krimen na ginawa. Hindi po yung, di ba? Driver license boss, laking ginawa sa akin. 10 years pa bago kumuha ulit. Unless yung may violation, 5 years lang ang validation. Nabudol na tayo ni Marcos, please. Huwag na magpabudol uli. 0 vote to Marcos candidate. Kaya po yung mga pamilya natin, kakilala natin, talagang maging agresibo po tayo na ano aasahan nyo rin sa mga yan? Boboto lang yan laban kay Sara Duterte. Pag nanalo sila, iboboto nila laban kay Sara Duterte. Para makaupo yung amo nila. Patay tayo lalo dun. Imagine niyo, naghihintay pa tayo, tagal na tagal tayo, 3 years mahigit pa. 3 years kalahati pa ang itatagal ni Marcos. Imaginein po nyo kung may extension pa ng Kapamilya Incorporated. Damaging ba sa mga PDP senatorial bets yung proclamation speech ni BBM? Hindi po. Expected na yan sa kanila eh. Immune na po yung tao sa paninira. Araw-araw yung vlogger nila naninira. Ganun na po ngayon eh. Eto sa totoo lang, ako naniniwala ko, marami na po ang Makaduterte ngayon. Marami po ang Makaduterte noon hanggang ngayon. No? Lalo na ngayon, maraming ang BBM, bumaliktad na eh. Ang problema lang, yung sanay tayo kasi na ganito po yung boto natin eh. Hindi tayo sanay na mag-straight pagdating sa senador. Walang straight sa atin eh. Lagi tayo, sino yung sikat, sino yung popular. Yun po yung iparating natin sa mga kasama natin sa bahay, mga kaibigan natin. Ang tanong nyo lang, ganito lang eh. Gusto nyo ba magpatuloy pa to habang buhay? Kasi balak na nila habang buhay. After ni Marcos, si Martin naman. After ni Martin, si Sandro naman. After ni Sandro, yung mga kapatid pa. Wala na pong katapusan. Yang pamilya na yan. Sabi ni BBM sa kanyang SONA, natatanggalin na ang Pogo. Ano na kaya ang nangyari doon sa 2025? Wala na ba? Wala na ba? Mahirap pong pagtiwalaan yung... Alam nyo, ako kasi, hindi ako mahilig yung
sa isang tao na aasa ka pa uli. Hanggang isa lang ako, eh, hanggang isa lang. Mahirap po ako madalawahan, eh. Kaya yung sinabi niya pa lang na itutuloy ko yung ginawa ni Tatay Digong tapos wala, 'di ba, wala siyang tinuloy. Wala na akong pinaniniwalaan na sasabihin niya. Gano'n lang po ang tao. Gano'n lang sa'kin ang tao. Hanggang isa ka lang. Eh, kahit na ano sabihin niyan, sa tingin niyo maniniwala pa ako, hindi na. Mabigat na 'yun, eh, yung kasi lahat pabor sa'yo 'yun, eh. Alam niyo ba 'yun na pabor sa kanya 'yun 'pag tinuloy niya yung mga proyekto ni Tatay Digong? Pabor na pabor sa kanya 'yun. Okey naman pareho, ah. Natumbok mo sir, the boy who cried wolf. Kaya yung kaya yung tanong ninyo na may asahan, wala ka na. Once na kasi pabor pa sa kanya yun, yung 'pag tinuloy niya yung ano ni Duterte. Siya yung aanhin ng lahat nung mga naiwan ni Duterte. Karamihan po, yung nagpasimula, halimbawa po si Mao Zedong. Hindi naman siya yung umani nung sinimulan niya, 'di ba? Yung mga sumunod na sa kanya. Sila Deng Xiaoping na, tapos si Xi Jinping na ngayon. O itong reforma na 'to, sinimulan pa ni Deng Xiaoping 'yan, no? Tapos ang rurok ng yaman ng China panahon na ni Xi Jinping. Ganon din po yung ano, yung nagsimula po sa Singapore si Lee Kuan Yew. Pero yung panahon na ng rurok, ngayon po yung rurok ng yaman ng Singapore, eh, 'di ba? Oh, nakinabang na po dun po sa sinimulan ni Lee Kuan Yew. Kaya ganun sana yung mangyayari kay Marcos, eh, kung tinuloy niya lang yung mga ginawa ni Duterte, yung diskarte ni Duterte, siya na yung aani, siya na yung puwede niya namang ipagmalaki na yun na kaya niya na matabunan yung nagpasimula. Kaya wala kang dapat ng asahan diyan sa mga sasabihin niyan. Ano pa ba asahan mo sa isang ano lang yun, kay Cheese Boss Buds, maniniwala ba tayo, Cheese, sa June na impeachment or depende kay BBM? Alam mo ganito nga, ako naniniwala ako sa sinasabi ni Cheese Escudero kasi kukuwentahin mo, eh, 'di ba? Mag-i-start kayo sa June 2. Tapos hindi kayo makakatapos kung hahabulin niyo. Hindi niyo matatapos 'yan. Kaya tama 'yun yung kanya ngayon. Tama pa siya ngayon kasi wala pang pressure, eh. Kaya nga pinagpapauna ko na 'pag biglang inagahan ni Chis Escudero yung pagpapatawag ng impeachment court, taliwas sa sinasabi niya ngayon, ang tatanong natin magkano? 'Di ba? Magkano? Kasi kahit na anong kwenta mo, wala talaga, eh. Ngayon wala pa siyang pressure, naniniwala tayo sa sinasabi niya. Pero 'pag nagbago siya, alam niyo na naganap.